Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday ngayon mga kapatid, at ang atin pong pag-aaral sa umagang ito'y pinamagatan ko pong The True Family of Christ, at hahanguin po natin ito sa Mark chapter 3, verses 31 hanggang 35. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in to call him. A crowd was sitting around him and they told him, "Your mother and brothers are outside looking for you." "Who are my mother and my brothers?" he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, kung kayo po'y napaniwala na si Maria ay hindi na nagkaroon ng anak at ang tanging naging anak lang niya ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga talata pong ito ang bumabasag sa paniniwalang yon. Sapagkat ayon po naman sa kasaysayan at dito po sa aklat ni Marcos chapter 3, binanggit dito na nandun yung nanay, ibig sabihin si Mary, at nandun yung kanyang mga kapatid. At ang sabi, merong kapatid na lalaki at merong kapatid na babae. Mother and brothers arrived. No, hindi po natin tiyak pala, no. Walang kasiguruhan kung may babae. But here, it was mentioned that the mother of Jesus, who is Mary, and some of his brothers ay dumating, no po. At ito po yung ating pag-aaralan kasi ang komentary ng maraming mga Roman Catholic dito hindi naman yan totoong kapatid sa laman at hindi naman yan si Maria. Pero dito po sa narrative, binanggit po ng Panginoong Hesukristo dito yung comparison ng pagiging kapatid at yung pagiging kapatid sa espiritual at yung kapatid sa pisikal. Kaya ito po yung magiging tema ng ating pag-aaral ngayong umaga. So the theme of our study for today, take note, ay yung supreme value of belonging to the spiritual family of Christ. Yung pagiging napakahalaga ng maging kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating thesis na patutunayan kay Kristo, spiritual family takes precedence over physical family, as those who do the will of God are His true brothers and sisters. Yun po yung mahalagang patutunayan natin na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na yung ating spiritual family ay higit na importante sa Diyos kesa doon sa ating physical na pamilya. At ang tunay niyang pamilya na higit na importante, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. So, tayo pong mga tao, we often define family by blood. Yung relationship na tinatawag nating pamilya ay yung ating kadugo, primarily. Second, meron din tinuturing nating kapamilya na naging parte ng pamilya because of adoption o inadapt. So, tayo'y lumaki sa ganong idea. At yung mga inadapt, kahit hindi biologically kabilang sa pamilya, binibigyan ng apelyido. At kapag nataglay na niya ang kanyang apelyido, bahagi na siya ng pamilyang yon. They share last name with or have deep emotional ties to each other, kaya tinatawag itong pamilya. Iyon ang ating pagkaunawa at ating pagkaintindi. But Jesus here presents a radical redefinition of family. One that prioritizes obedience and faith in God above
human relationships. Ito po ang ating pagbubulayan sa Mark 3:33 hanggang 35. And he answered them. Pagkatapos sabihin ng mga tao, nasa labas po ang nanay ninyo at ang inyong mga kapatid. Nagtanong si Jesus sa kanila, "Who are my mother and my brothers?" And looking about those who sat around him, na maybe at that point in time ay nagtataka, bakit mo tatanungin sa amin kung sino ang iyong ina at kung sino ang iyong mga kapatid? Gayong kilala mo naman sila at alam mo naman kung sino ang nanay mo at kung sino ang mga kapatid mo. But here Jesus is introducing. He gave them a new definition of the most important family of all. When he said to them, "Here are my mother and my brothers. For whoever," take note of this, "whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Mark chapter 3, 33 to 35. Mga minamahal na mga kapatid, this statement might sound shocking at first and even harsh. But Jesus wasn't devaluing physical family. Hindi minamaliit ng Panginoong Hesukristo ang halaga ng pamilyang ating kinahagisnan. Hindi dinedevalue ng Panginoon ang ating mga kapatid sa laman. At lalong hindi dinedevalue ng Panginoon ang ating mga magulang. In fact, part ito ng Ten Commandments. Honor your mother and your father. So, hindi pwedeng labagin ng Panginoon ang kautosang iyon. So, bakit dito binanggit niya ang katagang ito? Who are my mother and my brothers? So, here, Jesus was elevating a more important relationship na dapat meron ang isang tao. At ito yung tinatawag na spiritual family or spiritual kinship. At binigyan niya ng emphasis na yung spiritual kinship is the greater and eternal bond because it is rooted in the will of God. Can we say amen? Kaya kapatid, kung hindi natin ito na pag-uukulan ng pansin at hindi natin ito na pagbibigyan ng halaga, ay naku po, meron tayong namimiss na importanteng bagay. Kaya pag pumupunta tayo sa simbahan at dumadalo tayo sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon at tinatawag natin ang fellow Christian as kapatid, ibig sabihin po ay malalim yon at mas mataas na antas ng pagkakapatiran. At dito po, binibigyan ng emphasis ng Panginoon na kung yung ating kapatid sa laman, biological brothers and sisters, ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon at hindi mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, higit na mas mataas ang antas ng pagkakapatirang Kristiyano. It may seem shocking at first or even harsh, but ito'y galing sa kataga ng Panginoon. So siguro po, puntahan natin at tingnan natin kung ano yung context. Lagi po sa pag-aaral natin, context is the key and it is very important. So una, let us consider the setting. Ano po ba ang setting ng pangyayaring ito? Sabi diyan, Jesus is in the house teaching the crowd. And while Jesus is teaching the crowd, then come his mother and brothers. At ang sabi, pinapasundo siya ng mga ito. His mother and brothers arrive and send for him. The question is why? Bakit kaya all of a sudden, itong nanay at itong kanyang mga kapatid ay sumugod doon sa lugar na kung saan si Jesus ay nagtuturo para kaunin siya, para sunduin siya? Alam nyo, ang sagot niyan matatagpuan natin sa verse 21 ng Mark chapter 3. Ano po ang sabi ron? Sa Mark 3:21, when his family heard about this,
they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. So sa pagtuturo kasi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, marami siyang mga na-offend. Totoo po ito mga kapatid, kapag ang iyong pangangaral ay hindi nakaka-offend, i-evaluate mo ang iyong pangangaral. Because basically, the preaching of the word will offend people. At ganito ang Panginoon, yung kanyang pangangaral ay nakaka-insulto, yung kanyang pangangaral ay hindi madaling tanggapin, yung kanyang pangangaral ay masakit sa puso, lalo na ng mga makasalanan. At dahil doon, yung kanyang mga magulang ay nag-aalala sa kanya. Ano ba naman ang pinagsasabi ng anak ko? O kaya ano ba pinagsasabi ng kuya namin? Bakit niya ginagawa ito? Inilalagay niya ang aming pamilya sa kahihiyan and he is out of his mind. Kaya dahil dumadami na yung nakikinig sa kanya, lumalaki yung circle ng pwedeng makapampanakit, maraming ma-offend, at madamay pa ang pamilya sa ginagawa ng Panginoon. Kaya sa ating mga talata, sinusundo nila si Jesus. They misunderstood, according to the verse. They thought he was out of his mind, and they misunderstood the mission of the Lord Jesus Christ. So his biological family, including his mother Mary, whom we honor rightly for her faith in Luke chapter 1, still did not fully grasp his divine purpose at this moment. Bakit kaya nangyari ito kay Maria? Gayong alam naman ni Maria mula sa simula na ang kanyang ipinaglilihi na hindi naman siya nasipingan ng kahit na sinong lalaki, ay bunga ng Espiritu Santo at anak ng Diyos ang kanyang ipinaglihi, ipinanganak, at ngayon ay tinutupad na yung layunin bakit siya naparito sa sanlibutan. Marahil alam niyo mga kapatid, ito ang totoo. Pag matagal na yung pangyayari, we have a tendency na maging complacent at makalimot. Ito naman opinion ko lang. Hindi ko naman nabasa ito at hindi naman binanggit ng talata. Pero marahil imagine ninyo, pag silang ni Jesus, hindi naman po nagpakita ang Panginoon ng extraordinaryong bagay. Maliban doon sa panahon nung siya'y naiwanan doon sa Jerusalem at doon sa templo'y pumasok siya at nakipagtalastasan sa mga tao doon sa loob ng templo. That is the only thing that I guess became so extraordinary when Jesus was young. Kaya dahil doon, lumitaw ang Panginoon, 30 years old na. At ang pangangaral na ito na kanyang ginagawa sa Mark chapter 3 ay ang pasimula ng kanyang introduction of the kingdom of God. Ng kanyang pangangaral. At ito ay very offending sa marami. Ngayon, bakit ito sinasaway ni Maria? Bakit si Maria ay pumunta roon para kunin at pigilin yung kanyang anak sa bagay na ito? Maybe because sa tagal ng panahon, 30 taon, iniisip niya, baka nagkamali lang. O maaaring pinagdududahan na rin niya yung kanyang pagkakasilang kay Jesus mula sa virgin birth. Nakuha niyo po mga kapatid. But then again, opinion ko lang yon. No po? So dito po mga kapatid, listen, sa Mark's Gospel, it emphasizes opposition and misunderstanding not only from the religious leaders, but even from Jesus' own household. Yung mga nakikinig sa kanya, tinatanong, sino ba yung taong yan? Di ba yan anak ni Jose na aluwage? Saan kumuha ng karunungan niya? Di naman niya nag-aral. So marami na pong tension. At dito sa gospel ni Mark, nakita na ang oposisyon hindi lang galing sa mga tao na kanyang nakakasalamuha, kundi maging sa kanyang sariling sambahayan. And this tension sets the stage for Christ to declare that true kinship is not based on blood, but on doing the will of God.
So ito po yung mahalagang turo na ipinakikita hindi lamang po sa mga alagad na nakapaligid sa kanya, hindi lamang sa mga tinuturuan niya nung araw na yon, hindi lang para sa kanila, kundi sa kanyang sariling sambahayan, biological family. When we speak of biological, hindi naman niya kapatid talaga in essence yung mga anak ni Maria, hindi po ba? Kasi siya ay anak ng Diyos. But looking at those brothers na minemention dito galing kay Maria, consider na yon na sila ay magkakapatid sa laman dahil nanay nila si Mary. But dito, binigyan ng emphasis ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay niyang ina at ang tunay niyang mga kapatid ay iyong sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. So, ano ngayon ang spiritual family? To define what the spiritual family is, according to the Lord, spiritual family defined by faith and obedience. Ang tunay na pagkakapatiran ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya maging sa loob ng church, kapag nasa loob ng church, ang tawag natin kapatid. Pag nasa loob ng pananambahan, ang sabi natin tayo'y magkakapatid. Pero in essence, hindi lahat ng nasa loob ng kongregasyon ay matatawag talaga nating tunay na kapatid. Sapagkat si Pablo nga mismo nagsabi, sa gitna ninyo ay may mga, mga lobo. Hindi naman lahat ay tupa. So ibig sabihin, hindi lahat ng nasa loob ng congregation ay tupa, may mga lobo, hindi lahat ay kapatid. Pero ang tanong, sino naman tayo para humusga, para alamin, ito, si ganito, yan ay lobo. Ito ay tupa. So hindi natin ngayon mapipili yung mga yon. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng palatandaan ng tunay na pagkakapatiran. At ang tunay na magkakapatid, ang sabi, ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos sa langit. Amen? True kinship is not based on blood, but on doing the will of God. A spiritual family defined by faith and obedience. So kung titingnan po natin, ang unang punto na gusto kong bigyan ng emphasis, spiritual family is based on faith in Christ. Sabi ng John 1:12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo tumanggap sa Kanya ay ibinilang na mga anak ng Diyos. Therefore, yung pagiging kabilang sa anak ng Diyos ay privilege, karapatan sa verse 13 ng John 1:13. Mababasa po natin yon. At ito'y galing sa Diyos. So, being part of God's family isn't or is not inherited by birth, but it was received through faith. Amen? For by grace you have been saved through faith. And this is not of your own doing, not the works of the flesh, so that no one may boast. Kaya sa Reformed believers, pinaniniwalaan natin that salvation and adoption into God's family come by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can we say amen? Kaya ang linaw-linaw, ipinapaalala ni Apostol Pablo sa Efeso 1:5, He predestined us. He chosen us. He elected us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Anong dahilan? According to His purpose and His will. Paulit-ulit na lang po yan, naririnig nyo sa akin. Yan po yung ongoing theme ng Reformed theology na God, predestined us for adoption to Himself before the foundation of the world. Amen? Now, second thing na dapat nating makita,
yung spiritual family is not only based on faith in Christ, but number 2, spiritual family obeys the will of God. Yun ang palatandaan, yan ang definisyon. Yung spiritual family, hindi lang nakasalig yung pananampalataya kay Kristo, kung hindi masunurin sa kalooban ng Ama. Ito ang sabi ng Panginoon, whoever does the will of God is my mother, my brother, and my sisters. And this is not works righteousness. Because we cannot work it out. Yung obedience na naging dahilan ng pagiging kabilang natin sa pamilya ng Diyos is the fruit already of the saving faith. If God granted us the grace and the faith to believe in the Son of God, therefore, we can do the will of God. Kaya sa Reformed tradition, we say faith alone saves, but saving faith is never alone. The true faith and saving faith will produce, will accompany good works. Tandaan po ninyo, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ni Pablo. Kaya kung ang pananampalataya lang ang nagliligtas sa atin, tandaan na ang tunay na pananampalatayang yon ay nagbubunga. Nagbubunga ng mabuting gawa. At ang mabuting gawa na yon ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen? Ano sabi ng Panginoon? John 15:14. If you really love me and you are my friends, you will do what I command. You are my friends if you do what I command you. So those who do the will of God are those whose hearts have been regenerated by the Holy Spirit. They are enabled. They are moved to obedience. Can you imagine that? Magiging masunuri na tayo sa kalooban ng Diyos dahil ang Diyos na ang gumawa sa atin ng pagbabagong yon na kung sa ating mga sarili, hindi naman natin kayang gawin. Amen? So, ayan po mga kapatid, ang unang punto na nais kong makita is spiritual family defined by faith and obedience. Pangalawang bagay na gusto kong bigyan ng emphasis, physical family is important, but not ultimate. Ang magsabi na hindi importante ang kanyang biological mother, biological father, biological sisters and brothers ay nagkakasala. Sapagkat ang totoo, mahalaga ito. Inuutusan tayong maging generous, matulungin, mapagkalinga, mapagbigay. Una, sabi, sa mga mahal natin sa buhay. May mga kautusang ibigin natin ang ating mga ina, magulang, ama at ina. I-honor natin sila. So, Jesus did not deny the importance of the physical family. Kung nakikita natin na maraming mga magulang ang inaabandona yung kanilang mga responsibility sa kanilang mga anak, namumuhi tayo. Kasi dapat talaga ay nangangalaga tayo at tayo ay umaarog at nagmamahal sa ating biological family. Jesus did not deny the importance. In fact, the law commands us to honor our mother and father. Exodus 20:12. Ephesians chapter 6. Ano po? Malinaw yan. And on the cross, huwag niyong kakalimutan, si Jesus ipinagkatiwala ang kanyang ina kay Juan. John 19:26-27. Kabilang ito sa isa sa huling 7 wika ng Panginoon. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Pagbibigay ng emphasis sa kahalagahan ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang biological mother. At yung kanyang biological mother, ipinagkatiwala niya saan? Sa kanyang spiritual brother na si John. Nakita niyo po mga kapatid? So, but physical family
is just temporary. It can also become an idol. Naniniwala po ba kayo? Na ang ating biological family can be an idol. Sapagkat kung ano man, ano ba yung definition ng idol? Yung ating sinasamba, pinapahalagahan ng higit kaysa sa Diyos, idol yun. Kaya kung ang nanay mo ay nasa ibabaw ng iyong pagmamahal sa Diyos, ang nanay mo, idol mo. Kung ang mga kapatid mo higit sa pagpapahalaga mo, I'm speaking of physical, biological brother and sister, higit kesa sa Diyos, nagiging idolo mo to. If we place its claims above the Lord Jesus Christ. So anong sabi ng Luke 14:26? If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, he cannot be my disciple. So anong meaning nito? Meaning, in comparison to our love for Christ, nagiging idol natin ang pamilya kapag higit sila kesa sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung sabi, susunod sa Panginoon, pero ililibing muna yung kanyang tatay at yung nanay, o yung kanyang tatay, no? Rather, let me bury my father before I follow you. So ano pong ibig sabihin? Ang sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Sinasabi ba ng Panginoon na, hindi naman importante yan eh. Hindi niya dinidisregard. Hindi niya dinadina yung importance ng Father. Pero in following Christ, hindi lang po mga kapatid yaman ang requirements. Katulad nung sa Mark chapter 10 na nagtanong kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoon, sundin mo kautusan. Sabi ng lalaking ito, nasusunod ko na po yan eh. O sige, kung nasusunod mo, umuwi ka, benta mo ari-arian mo, then follow me. At ano sabi ng lalaki? Tungong ulo, siya po'y malungkot na umalis sapagkat siya'y mayaman. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Sinasabi ko sa inyo, imposibleng makapasok sa kaharian ng langit ang tao. No, I'm not only Jesus is referring to the rich, but that involves everyone. It is impossible to anyone to enter the kingdom of God by themselves. Dahil ang sabi ng mga alagad kung ganun po, naubod pala ng hirap. Mas madali pa pala ang camel pumasok sa butas ng karayom para ang isang tao'y maligtas. Sino ngayon ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad sa Mark 10, sa tao, ito ay imposible. Pero sa Diyos, ito'y posible. So, ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan, it can only be made possible with God and not with men. Amen? So, dito po makikita natin kung ang pagsunod sa kayamanan at ang lahat ng yaman ng mundong ito, higit kaysa Diyos, ang tawag natin ay idolatry. Dahil pinapalit natin ang yaman sa Diyos, ganun din ang biological family. If we put our biological family on top of God, makikita po natin na nagkakasala tayo. No po? So, even good things, take note, even good things like family must be submitted to the supremacy of Jesus. Medyo mabigat ito. Kasi lahat tayo mahal natin pamilya natin. Mabigat ito kasi lahat tayo mahal natin ang ating magulang at ang ating mga kapatid, babae o lalaki. Pero malinaw na sinasabi ng Panginoon dito. Even the good things that we have, katulad ng pamilya, must be submitted to the supremacy of Jesus. Amen? And to illustrate this, mga kapatid, bilang illustration, look at the example of the adopted child. Imagine ninyo ang adopted child. Inadopt siya into a new home. And though there is no biological link, that child becomes just as much a son or a daughter, loved, provided for, and secure. Amen?
So, ganun din po ang lahat ng mananampalataya. Believers are adopted into the household of God not because we earned it, but because God set His love upon us. Amen? Kaya, ang sabi ng Biblia, pag merong nanunumbalik at nananampalataya sa Diyos, nagpapalakpakan ng mga anghel sa langit. Ganon din naman tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Pag may nagpapahayag ng pagmamahal, ng pananampalataya sa Panginoong Yesus, kinikilala natin sila bilang kapatid. At wala pong, wala pong favorite standing sa mata ng Diyos tungkol sa kanyang mga anak. Amen? At sigurado na ang kanyang mga anak ay susunod sa kanyang kalooban. Another thing, I want us to consider the missionary's call. Consider a missionary who leaves behind parents, siblings, children to follow God's call to the mission field. Ranas ko ito mga kapatid bilang misyonero. 2012 nang ako po'y umalis sa Pilipinas. Sa airport, niyakap po ako ng tatay ko, niyakap ko yung mga kapatid ko, lahat naman sila naghatid. At yung yakap na yon ay yakap ng pamamaalam. Ang sabi ng tatay ko, palagay ko, di na tayo magkikita. Yun ang sabi ng tatay ko. At totoo po yun mga kapatid. Bagamat may technology tayo ngayon, bagamat meron po tayong Skype, nung mga panahon na yun, Skype, merong Facebook Messenger, may video call na pwedeng gawin. Pero yung huling yakap sa akin ng tatay ko na yun, noong 2012, yun na po pala talaga ang huling yakap ko sa kanya. Bagamat ang aking tatay mananampalataya, ang aking mga kapatid mananampalataya sa Panginoon, doble ang aming pagiging magkakapatid. Dahil kapatid ko sila biologically at kapatid ko pa rin sila sa pananampalataya sa Panginoon. Pero mga kapatid, kung yung ating mga kapatid sa laman ay hindi natin kapananampalataya, hindi natin kapatid sa Panginoon, tandaan ninyo, mas matimbang ang espiritual na pagkakapatiran kesa sa biological family. At katulad po, nung ako'y umalis sa Pilipinas, hindi ko na ni minsan nayakap pa ang aking tatay. To the world, it may look foolish. But in the kingdom, missionaries joined a spiritual family that spans continents and centuries with Christ as their elder brother. Hebrews 2:11. Amen mga kapatid. Now, paano natin i-apply ang bagay na ito? How can we apply the teaching of the Lord in these verses in Mark chapter 3? Una, let us go to the application. Ang dapat natin gawin, let us cherish our spiritual family. Pahalagahan natin. Kung pinapahalagahan natin yung biological family natin, higit nating pahalagahan mga kapatid ang spiritual family. Your fellow believers are not just church people. They are your eternal siblings in Christ. Tandaan ninyo, maaaring yung kapatid mo sa laman, biologically, hindi mo makasama sa langit. Pero itong kapatid na ito sa buhay na walang hanggan, kapatid sa pananampalataya, ay makikita mo. They are your eternal siblings in Christ. Kaya ang utos ng Panginoong Jesucristo, maging ni Apostol Pablo, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. And that is a commandment to the believers. And even the Lord Jesus Christ,
bago siya umakyat sa langit, ang dalangin niya sa Ama, Ama, nais ko na sila'y maging isa. Gaya natin na iisa. That is His prayer. He wants a complete union among brothers in Christ. Just like the unity of Christ to His Father. Ganon kahalaga ito. Kaya cherish your spiritual family. I-enjoy nyo ang fellowship with fellow believers. Huwag kayong magwalang bahala sa pagtitipon ng mga kapatiran tuwing may gawain. Hindi ito dapat pinababayaan. Sapagkat mahalaga ang pagsasalo-salo sa pagpuputol-putol ng tinapay sa communion, sa pagsasalo-salo sa pakikinig ng Diyos, sa pag-aaral tuwing linggo, sa mga Bible studies at panalanginan ng mga magkakapatid sa Panginoon. Cherish your spiritual family. Pangalawa, submit all family loyalties to Christ. Even our closest earthly ties must not hinder our obedience to God's will. Anong ibig sabihin nito? Isuko natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating pagsunod. Higit sa anumang earthly ties na meron tayo. Kaya si Dang, nung bago-bago pa lang kami mag-asawa ng misis ko, ay hindi nyo maiaalis no po? Na noon ay nagseselos siya sa ministry, nagseselos siya sa kapatiran, kasi lagi sinasabi ni Dang, mas mahaba oras ko sa kapatiran, mahaba oras ko sa Bible study, mahaba oras ko sa mga fellowship, mahaba oras ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kesa sa kanilang mag-ina. Nung isa pa lang anak ko noon, panganay pa lang si Yenyen. Kaya may mga pagkakataon na napagtatalunan namin ito. Palibasang malinaw naman sa akin ang tawag sa akin ng Diyos ng pagpapastor, priority sa akin ang Panginoon at ang Kanyang gawain. Pero noong mga panahon na yon, talaga ramdam ko na si Dang ay nagdaramdam sa akin. Pero dahil nakita naman ng aking asawa ang importansya ng pagsunod sa Panginoon, natutunan din niya na sumunod sa Panginoon at mahalin ang ministeryo. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapatiran, at mawala yung kanyang selos at pagkainggit sa mga kapatirang aming pinaglilingkuran. Kaya ngayon, alam niyo po mga kapatid, gaano kahaba ang oras na nagugugol ko sa pag-aaral. Sa maniwala man ho kayo sa hindi, napakahaba po ng oras para mag-aral. Ang isang sermon, hindi po yung nagagawa ng isang oras lang. Araw-araw po ang tinig ng pag-asa, gumagawa tayo ng mensahe para makapagturo. Bukod pa paglinggo, bukod pa ho pag doctrinal class, bukod pa ho yung mga Bible study materials, bukod pa ho yung invitation ng inyong lingkod sa different kapisanan, bukod pa ho yung pagmiministeryo sa ibang mga simbahan dito sa Canada. Pero bakit ko ito nagagawa? Dahil sinusuportahan po ako ng aking biological family, ng aking asawa, ng aking mga anak. At sa bawat gawain po namin sa simbahan, hindi pwedeng hindi ko kasama ang aking asawa at ang aking mga anak. And we submit to the Lord all family, what the family that we have, and we submit our loyalty to the Lord Jesus Christ. Secondary na lang mga kapatid, yung pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo at sa iyong sambahayan. And we have proven that. Napatunayan po namin yan mga kapatid, nang hindi kailanman magkukulang, hindi kailanman magpapabaya ang Diyos kapag ang iyong pamilya ay ipinailalim mo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pangatlo, trust in the security of God's adoption. Take note that you are not a guest
in the house of God. You are His child. You are chosen and kept by grace. Kaya pag ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay host. Amen? Hindi ka bisita. Kaya maging sa loob ng simbahan, take note, hindi ka bisita. Napakaraming mga mananampalataya habang panahon ng bisita. Gusto pinagsisilbihan, gusto inuurungan, gusto, ano tawag doon? Sinisilbihan, habang panahon na lang na pinagsisilbihan. Hindi na lumago-lago hanggang ngayon mga sanggol. Take note kapatid, kung ikay naging mananampalataya at na-adapt na sa pamilya ng Diyos, lumago ka naman sa pagiging bata. And take note, hindi ka lalago kung hindi ka kakain ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. That is how important the Word, the studying of the Word, and the meditation of the Word. Amen? Kaya, pag pupunta ka sa church, hindi mo ilalagay sa isip mo na ikaw ay paglilingkuran. Pag pupunta ka doon, ikaw ay host. Meron bang bisitang tinanggap mo sa bahay mo tapos yung bisita, siya ang pinagluto mo, yung bisita ang pinagsandok mo, pinaghain mo at pinaghugas mo ng pinagkainan? Hindi ganoon. Kapag ikaw ang host, ikaw ang magsisilbi, ikaw ang kikilos, at yung mga panauhin, paglilingkuran mo. Yung mga bagong pasok, bagong dating, bagong adapt, paglilingkuran mo para lumago ding katulad mo. So being part of the family of God, being adopted, we are not guests. We are His child. We have been chosen and kept by grace. Amen? Pangapat, live as one who does the will of God. So to apply what Mark chapter 3 told us about, let us live as one who does the will of God. Sapagkat yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ina at mga kapatid ng Panginoong Hesus. At tayo mamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, not to earn your place, but because you already belong. Amen? Now, tingnan natin ang ilang mga verses na nagsusuporta sa mga bagay na ito. Romans 8:14-17. Ano sabi doon? For you did not receive the spirit of slavery, but you have received the spirit of adoption as sons. Galatians chapter 3:26-29. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. There is neither Jew nor Greek. And 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given us that we should be called children of God. Amen? So simple lang ang pag-aaral na ito. Pero sana makita natin ang difference, ang level of degree ng antas ng pagiging kabilang sa biological and physical family kesa sa spiritual at church family. Bilang reflection question, una, do I find my primary identity in my physical family or in my spiritual identity in Christ? 2, am I willing to follow Christ even if it creates tension with family expectations? Minsan, ganun no? Sasabihin ng nanay mo, huwag kang asama ng sama dyan. Huwag kang dalo ng dalo dyan. Huwag kang simba ng simba dyan. Kasi hindi sila mananampalataya. Magiging hindrance pa sila sa paglilingkod mo. Kaya kung ang pamilya mo ay kaparehas mo ng pananampalataya at parehas kayo naglilingkod, napakapalad mo. Kasi hindi mo lang sila physically and biologically brothers and sisters, kundi spiritually. Dahil sumusunod din sila sa kalooban ng Diyos. Third, how can I be more intentional in loving and serving my spiritual family
which is the church. And the last, what does doing the will of God look like in my daily life? Amen? So bilang closing exhortation, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, you have a family that will never fail or fade, bound not by blood, but by the Spirit. Let us treasure this divine kinship, obey your Father in heaven, and walk together as brothers and sisters until we gather around His throne. Ang pagpapala ng ating Diyos na buhay ang inyo nawang maranasan ngayon at sa mga darating na araw. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.